Panoorin natin itong, naku po, sabi ko nga ba, oo. Malaking issue ho ito eh. Di ba? Sobrang laki na talagang kailangan pakialaman ng Malacanang. Oh. Gago! Ganito katindi itong issue na ito. Talagang it's a nationwide approach. It's a nationwide that can really affect the country. Ha? Pakinggan po natin. Ito yan. Gusto mo talaga ng Tito Sen, gusto mo talagang laglagan? Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung kabit nyo, Tito Sen? Nako po, patay tayo dyan. Okay ba sa iyo, Tito Sen? Ano? Gusto mo sabihin ko na kung sino yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin? Saka, patay tayo. Sabihin mo lang, Tito Sen, at ano ko na? Iba-box reveal ko na. Nako po. Sasabihin ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula 2013. Ako, kilala ko. Ay, di ko alam. May hula ako kasi may nagkwento sa akin kanina. May nagkwento sa akin kung sino yun. Naku po, mamaya papahula ko sa inyo. At ang makahula ng tamang sagot, merong premyo. Ano? Kayo na ang reyna at hari ng mga chismosa. Gago! Oo. Mamaya. Sige lang, banatan nyo lang ako. Ay, binabanatan kita. Binabanatan kita. Anjo, walang niya ka. Hayop ka. Banatan daw siya. Ilalabas niya yung kabit ni Soto. Banatan natin si Anjo, ha? Mga kababayan, pwede ba banatan natin si Anjo? Araw-arawin natin siyang banatan para ilabas niya yung kabit di umano ni Soto. Marami pa akong ilalabas. Ayan, banatan natin si Anjo. Anjo, walang nyaka, animal ka. Ilabas mo na yung kabit. Anong date ngayon? 2025. Sino daw yung kabit? Gusto mo talaga ng Tito Sen, tingnan natin yung clue, ha? Gusto mo talagang laglagan? Sabihin ko sa inyo kung... Ayoko na. Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung... Naku, 2013. Basta ako. Ayoko sabihin. Gago! 2013. Okay, that was ilan taon din yun mula ngayon, 25 nako. 2013. Merong umalis sa Bulaga nung mga panahon na yun. I-google ninyo. At etong tao na ito ay di umano. Ha? Naging issue na nun. Ako, nakita ko kaganina eh. Ginugel ko eh. Lumabas. Ayop yan. Sige nga, kung kilala ninyo, i-comment nyo nga dyan. Tingnan ko kung mahulaan ninyo. Umalis ito sa Itbulaga ng bigla-biglaan noong 2000 dahil daw di umano ay nakalunok ng pakwan. Gago! Tapos napag-google ako. Napag-google talaga ako. Tiningnan ko kung ano yung pakwan na nalunok niya. Siyempre, lumabas yun, di ba? Yung pakwan na nalunok niya, lumabas. Tiningnan ko kung anong klaseng itsura nun. Pakwan na yun. Kung sinong kamukha.
I-google ninyo. Chismosa ka, banat ba ya? Hindi, i-google ninyo, tingnan ninyo. Ano ka? Mayor to. Ayoko na. Banat bay, ba't mo naman sinabi kanina national issue yan? Yung sinabi ni Anjo na yan. Ha? Bakit mo naman sinasabing national issue? National issue po yan. Alam niyo kung bakit? Pinag-aksaya ng Malacanang. Gago! Sinagot ng tagapagsinungaling ng Malacanang si Anjo. Ganong national concern ito. This is it's a national issue. Kaya mismong tagapagsinungaling ng Malacanang ay sinagot si Anjo. Ayan sabi. Ay, sorry, hindi yan. Ayan. Ayan Tindi na, diba? Anjo Ilana, binira ni Yuse Castro, walang kredibilidad, nangangamoy DDS. Ang lahat na lang DDS. Sino ka ba? Ipakita mong totoo mong kulay dahil gusto mong paupuin si BP Sara ngayon pa lang. Nangangamoy DDS ka, Anjo. Wala kang kredibilidad. Gago! Mantakin mo. Ha? Ang issue si Soto. Hindi naman issue si Marcos. Diba? Sumagot ka, Castro, kung ang issue ay yung amo mo. Ang amo mo si Marcos, hindi si Soto. Ang bira ka, oo. Si Soto na ba ang, nagtatrabaho ka na ba ngayon sa Senado? Ikaw na ba ang tagapagsinungaling ng Senado ngayon? Pati ba naman yan sinasawsawan mo? Alam mo, eto lang, nung nabasa ko to, akala ko fake news. Walang biro. Akala ko talaga fake news kasi ako maingat ako sa fake news. Ayoko yung fake news eh. Pag may talaga, ginugoogle ko talaga, hinahanap ko yung talagang source. Hindi lang yung basta shinare ng isang tao, yun na yun. Hindi, hinahanap ko talaga bang nangyari, sinabi ito, talaga bang lumabas to sa balita. Ako hinahanap ko talaga ito, sabi ko, pambirang buhay. Totoo pala. Natawa ako eh. Sabi, seryoso ka ba? Yuse Castro? Pati ba naman yung issue ng mga kabit, ikukunik mo pa rin kay Duterte? Gago! Grabe yung obsession nito. Ano yung pag tumatay ka, ay, kasalanan ni Duterte to, mabaho. Ganun. Pati pag tayo mo, baka ikunik mo sa mga Duterte. Di ba? Kasi pati ito, dinikit mo pa talaga kay BP Sara Duterte to. Obsessed ka kay BP Sara Duterte. Hindi, ito sobra to eh. I mean, sagad sa buto to. Kung sana, ang sinasabi ni Anjo, may kabit ang presidente, yun, pwede mong ipagtanggol. Weird pa nga kung i-connect mo pa kahit wari. Assuming na sinabi ni Anjo na si Marcos may kabit. Tapos ipinagtanggol ni Yuse Castro, okay lang. Kasi amo niya yung presidente yun eh. Yun yung amo niya, yung nag-appoint sa kanya. Okay lang, pagtanggol mo. Pero yung i-connect mo pa kay BP Sara Duterte ay isang malaking katarantaduhan. Isang malaking kagaguhan. Ika nga. Ito matindi. Wala nang kinalaman kay Marcos, pinakialaman mo pa, it's a separate branch in the government, tapos, ikinunik mo pa kay BP Sara Duterte. Anak ka ng weteng talaga. Gago! Ito talagang patunay na merong obsession itong babae ito sa mga Duterte. Ewan ko, ikaw, nagtatanong lang ako sa'yo. Ikaw ba, Yuse Castro, nag-apply ka ba sa mga Duterte at tinanggihan ka nun? At sobrang bitter mo sa mga Duterte? Kasi dati sumisip-sip ka eh. May mga video ka na
na ayaw mo si Marcos nga eh. May video ka na pinupuri mo mga Duterte, ayaw mo kay Marcos eh. Tapos suddenly bigla ka naging tagapagsalita nila. No? Tagapagsinungaling pala nila. Tapos grabe yung tira mo. Ako, alam mo, nagdududa tuloy ang taong bayan eh. Kasi alam naman natin kung sino yung talagang galit na galit kay VP Sara Duterte, di ba? Nung panahon na nag-aaway sila ni Marcos noon. Di ba? Sino? Ang naikikwento noon, si Lisa Marcos, di ba? Yung asawa ni Bongbong. Kaya tuloy, ang tanong ng taong bayan ngayon, ito kayang si Yussi Claire, baka naman kinuha ito personal ni First Lady para i-appoint kita ha. Pero ang trabaho mo lang, birahin mo lang ng birahin araw-araw ang mga Duterte. Lalong-lalo na si VP Sara Duterte kasi tuwan-tuwa yung asawa ko dun. Gago! Basta, i-appoint kita. Maganda yung appointment mo, sisikat ka dito. Magkakaroon ka na ng mga kliyente mo pagtapos nito. Termino mo. Magkakaroon ka, sikat ka na. Malalagpasan mo yung kaibigan mo na nagtitirahan na kayo ngayon. Kasi dating kaibigan ni Atty. Libayan to eh. Ganon sila nun. Magano sila nun. Talagang puri, todo-todo ng puri si Libayan dito eh. Binild up ni Libayan dito eh. As in, ganon sila nun. Ewan ko ba't anong pinagkasamahan ninyong dalawa? Pero ngayon, todo-todong away na sila ngayon. Bakit? Naiwan si Libayan? Di nabigyan ng pwesto? Yung bandahilan kung bakit aaway kayo ngayon? Ewan ko Hindi, napapatanong ang taong bayan dyan eh. Napapatanong ang taong bayan bakit Dati kasi kilala to eh. Pareho silang basher ng mga tulpo. Ngayon, biglang biglang nasa kampo na ni Marcos ito. Tapos biglang pinagbabanata ni Atty. Kabutas. Tapos yun, away na sila ngayon. Tapos sinasabi nung iba, uy, wag mong inaano yan si Atty. Libayan. Maka Duterte. Hindi maka Duterte yan. Ayan na naman kayo eh. Marami sa inyo noon, madaling maloko, no? Naging anti-Marcos lang, maka Duterte na. Maraming ganyan eh. Huwag kayong magpapaloko. Marami dyan, kasi sikat ngayon, o pasikat, alam naman natin sikat ang mga Duterte. Alam natin malakas ang impact ng mga Duterte supporter. Talagang organic kasi ang followers ng mga Duterte. And most of them, hindi sila nagrarally, nandyan lang sila, nakatutok sa social media. So dumadami mga followers ng mga nag-quote-unquote Duterte sa pagbablog. At lahat ng mga anti-Marcos lumalakas. Lalo na pag dumikit sa mga Duterte. Kaya ngayon maraming gumagamit. Maraming sumasakay sa side ng mga Duterte. Huwag ingat kayo dyan. Kasi bakit ko sinasabi mag-ingat kayo? One day, pag nakita nila na may pagkakataon ng kumalas, babanat ng todo yan. Sabi ko sa inyo, itaga mo sa bato, nakita ko na yan. Ang daming ganyan. Nagginamit lang mga Duterte, sumikat, nagkaroon ng maraming followers, as eventually bumitaw. Bakit? Hindi naman kasi talaga mga lehitimong Duterte supporter. Sinakyan lang kayo para dumami yung kanilang engagement. Pera-pera. Maraming ganyan ngayon eh. Maging mautak naman po tayo. Kung hindi pera, gusto lang ng kasikatan, fame. Maraming ganyan. Ingat kayo. Yun ang sinasabi ko lang ha. Kasi marami sa atin naloloko eh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para
sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang